Heyo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video galing dito kay Boy Bakal. Napakasamang balita po nito dahil 6 na buwan pa lang suspendido etong si Utol Janrel Casimero. Even though na impressive naman yung pagkapanalo niya dito kay Saul Sanchez, masususpindi pa rin po siya dahil nga raw sa paglagpas ng timbang neto ni Utol Janrel Casimero. Grabe naman yan mga kapengyo. Isipin nyo, magte-36 na etong si Janrel Casimero, at kung mawawalan pa siya ng laban sa 6 na buwan na yon, napakalaking na po nun, no? Napakatagal na po nun, no? Isipin nyo, 36 siya, tapos 6 months mawawalan pa ng fight. So mag-aantay pa ulit tayo mga kapengyo na kung saan dapat in 6 months may laban na naman panibago si Janrel para at least tuloy-tuloy, no, yung kanyang laban, kasi ilang taon na lang din, no? Si Utol Janrel hanggat kaya ng katawan niya, kung mga 40 baka hihinto na rin yan. So hindi natin masabi. So nakakalungkot lang to na balita galing dito kay Boy Bakal. At tara mga kapengyo, panoorin nga natin kung paano nga inanunsyo ni Boy Bakal etong 6 months suspended ni Janrel Casimero. Boxing update mga tol, 6 na buwan ang suspendido ni Janrel Casimero sa Japanese Boxing Commission. Kahit impresibo ang panalo niya sa Japan, hindi pa rin nakaligtas sa parusang suspendido. 6 months? Grabe. Yung 6 months na parusa ni Janrel Casimero dahil sa pag-overweight. Normal lang itong mga tol kahit non-title fight. Nakadepende na lang sa promoter ni Casimero kung pabayaan nila na mabakante siya ng 6 na buwan. Medyo matagal. Ayun, so ibig sabihin dito ni Boy Bakal, nakadepende pala eto sa promoter niya, no, kung papabayaan nga etong si Janrel ng 6 na buwan. Pero I think pwede naman siyang lumaban sa ibang bansa kasi sa Japan lang naman siya bawal ng 6 months. So pwede pa rin siyang lumaban sa Pilipinas, no? If ever, kasi round 1 lang naman inabot ngayon, so hindi ganun kabugbog ang katawan nito ni Janrel. Pwede na siyang mag-training agad. Actually in 3 months pwede na ulit lumaban to, no? Ihanap lang ng magandang laban ulit, tapos laban na ulit, no? Kasi hindi naman siya masyadong nabugbog doon, no? Sa labanan nila ng round 1. Actually si nga ang mas kawawa, no? Sanchez, sa totoo lang, ha? Tagal din yun mga tol. Kailangan sa loob ng 1 taon pwedeng bigyan si Casimero ng 3 laban. Oo. Laban muna sa Pilipinas. Totoo naman talaga yon, sinasabi ni Boy Bakal dito, no? Dapat talaga sa 1 taon kahit 3 laban mabigyan si Janrel, no? Kumbaga bigyan nyo naman ng opportunity. Pero dun sa promoter niya, wala na akong masabi doon kasi kahit kailan hindi naman siya pinabayaan ng hapon na to na promoter niya, no? At lagi siyang pinagbibigyan. Even though na nakalagpas ng timbang ito si Janrel, pinagbibigyan pa rin siya. Bukas pa rin ang pinto nitong promoter niya, no? Napakabait ng promoter ni Janrel kaya naswertihan din talaga nila. Pinas din babalik ulit ng Japan. Sana hindi na maulit na mag-overweight si Casimero. Lalo na kung Oo, dapat talaga maging lesson learned kay Janrel yon at kay Kuya Lods na pagdating ng laban, dapat talaga preparado, no? Kumbaga bago dadating yan, dapat yung timbang talagang make sure na nila in 3 days, talagang timbang na ng timbang para at least makita nila, ma-detect nila kung talagang lalagpas pa si Janrel o hindi. Para at least hindi na tayo mapahiya, no? Sa mga ibang tao na nagda-down nga dito kay Janrel Casimero. mapalaban sa mas matindi sa Super Bantam. Ang gusto ko talaga makalaban ni Casimero si Murodjun Akhmadaliev o kaya si Sam Goodman. Magandang laban din yan if ever na maibigay kay Janrel yan, no? Kasi naging bali-balita na rin yun na maging kalaban nga ni Inoue sana, kaso hindi rin natuloy. Ngayon, binalik na si Janrel Casimero number 2 sa boxing. Ayun, no? Puta ragis, number 2 na yung ating kababayan, mga kapengyo, nakaka-proud, ha? Pero yung box rank na yan mga tol, hindi kasi base yan sa world rank. Samantala, maraming post ang kumakalat sa Facebook. Junto Nakatani versus Casimero daw. Sa tingin nyo mga tol, papalag kaya si Junto Nakatani kay Si Nakatani, nakita ko rin ng mga laro niyan. Okay din, malakas din, may power punch din yan, no? So kung ilalaban kay Janrel yan, pwede. Mga kapengyo, magandang laban yan, no? Medyo talagang pukpukan ng laban if ever na makalaban nga niya to. Casimero. Kasi bantamweight division ngayon si Junto Nakatani, Yes, hawak niya ang WBC belt. So kung sakaling aakyat yan sa super bantamweight, tingin ko ang labanan niya kaagad si The Monster na Oya Inoue. Pero mahabang istorya pa yan mga tol. Kailangan talaga ni Casimero ngayon manalo sa bawat laban na ibibigay sa kanya. Alam nyo, sa totoo lang, naniniwala naman ako sa kakayahan ni Utol. At alam kong kayang-kaya niya yung mga yan, no? Kahit pa yan si Naoya Inoue, kaya ni Utol yan. Maniwala kayo mga kapengyo. Ang kailangan lang talaga ni Utol, conditioning coach.
no? Kailangan niya yon. Tapos, siyempre, nandiyan pa rin yung kapatid niya, head trainer pa rin. At talagang pagsikapan nila. Kasi sayang yung karera ni Janrel Casimero, mga kapenyo, lalo na ngayon, magti-36 na siya, paedad na siya ng paedad. Dapat talaga, pinupursiginan nila at pinupush na nila talaga tong mga panahon na to, mga kapenyo. Kasi, ilang taon na lang no? May edad na ang ating kampyon. Sa susunod, may papalit na rin kay Janrel. Wala na rin si Janrel sa susunod. So, kailangan talaga na pagsikapan para makagawa ng history, no? Etong si Utol Janrel. Even though na naging 3 times world champion na siya, ang akin lang mas dagdagan pa, no? Much better kung matalo talaga niya si Naoya Inoue. Hanggang mapalaban sa mga elite sa super bantam. Pero kung ako tatanungin, mahirapan din si Cuadrolas kay Nakatani. Oo, mahirapan talaga siya. Hindi ito easy work. Hindi ko rin masabi na matatalo si Casimero. Malakas hindi din yan. Hindi ko rin masabi na tatalunin niya kaagad si Nakatani. Kung baga magandang laban ito 50-50 at mahirapan fight din talaga si Alas. So yan, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa update nga ni Boy Bakal para sa atin na talagang 6 months nga, no, nasuspendido etong si Janrel Casimero dito sa Japan. Pero kung gagawaan naman ng paraan ng kanyang promoter ito, pwede naman mapalaban sa Pilipinas talaga etong si Utol. Wag lang mabakante, no? Yun yung pinaka-importante rito, na hindi na po mabakante ng 1 taon, kasi sayang yung knockout power, no, ni Janrel Casimero rito. Hanggang ngayon dinanamnam o dinadala pa rin ni Utol Janrel yan, no, yung pagka-knockout niya. Baka mamaya yung mga susunod na kalaban knockout din ang mangyayari. So yan, mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa 6 na buwan na suspendido ni Janrel, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.